Bahay sa gilid ng riles ng tren, mga trapal bilang pader, tagpi-tagping bubong, kurtina bilang pinto. Ilan lang yan sa mga simbolo ng mahirap na pamumuhay ng mga Pilipino. Gaya ng pamilya ni Aling Elizabeth na mahigit 6 na dekada nang naninirahan sa may riles ng tren sa Pandacan, Manila. Mahirap po talaga kami. Yung kasi po, wala naman po kami mga trabaho. Anak ko lang ang nagtatrabaho sa amin para lang mapakain lang yung apo ko. Bali yung mga may kinikita niya, parang hindi rin naman sapat para sa amin. At dahil hindi sapat ang kita, kulang rin ang pambili ng pagkain. Sa umaga po, ang priority po namin yung mga apo ko. Bali kami magkapatid, nagkakape na lang po. Pagdating po ng tanghalian, nagluluto na po ako ng 1 kilong bigas. Pinaabot na namin hanggang gabi. Maituturing na kabilang ang pamilya ni Aling Elizabeth sa 48% o 13.2 milyong mga Pinoy na ang turing sa kanilang pamilya ay mahirap. Sa pinakahuling datos ng SWS, mas mataas yan kumpara sa 45% o 12.5 million na Pinoy noong Hunyo. Nasa 27% naman ang nagsabing nasa borderline sila ng pagiging mahirap, habang 25% ang nagsabing hindi sila naghihirap. Noong Hulyo, nasa 4.7% lang ang inflation rate sa bansa, mas mababa sa 5.4% noong Hunyo. Pero pagdating ng Agosto, lumobo sa 5.3% ang inflation hanggang sa naging 6.1% noong Setyembre. Tansya ng BSP, nasa pagitan ng 5.1 hanggang 5.9% ang inflation noong Oktubre. Samantala, pinakamarami sa Mindanao ang nagsasabing mahirap ang kanilang pamilya, sinundan ng Visayas, Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Hindi naman nagbago ang bilang ng mga food poor o yung mga pamilyang kulang ang pambili ng pagkain na nasa 34%. Pinakamarami pa rin sa kanila ay nasa Mindanao. Sabi ng DSWD, may mga programa ang gobyerno para matulungan ang mga mahihirap. We have the food stamp program that is especially designed to address yung involuntary hunger. With the food stamp program, we can somehow help them alleviate or to improve their lifestyle or their welfare, well-being. Paiigtingin din daw ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, kasunod ng reassessment at revalidation nito kamakailan. Nasa 44 million daw ang active members sa ngayon na dadagdagan pa ng halos 400,000 mga Pilipino mula sa marginalized sector, alinsunod sa budget na nakalaan para sa 4Ps law. Tututukan naman daw ng NEDA ang pagbalanse sa iba't ibang sektor ng ekonomiya para mabigyan ng trabaho ang mga mahihirap lalo na sa mga probinsya. Tulad ng maraming Pilipino, umaasa si Liza na balang araw may iaakay niya ang kanyang mga apo mula sa mundo ng kahirapan patungo sa mas maginhawang pamumuhay. EJ Gomez, CNN Philippines.